Hi guys, Milap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Six of Earth, the Hangman, the Strength card, and the Page of Fire. Okay, so if you are dealing with water sign or fire sign, malaki yung chance na mag-reach out sa'yo tong tao na to, and pwedeng susuyuin kanya or hihingi siya sa'yo ng forgiveness. Okay, magsusorry siya, paamuhin kanya, and ang parang nakikita niya na paraan para patawarin mo siya, ibigay sa'yo kung ano yung mga pagkukulang niya before. Okay, or pwedeng finally you will receive from this person some of the things na binibigay mo sa kanya before. Okay, parang susuklian niya yung mga ginawa mo para sa kanya dati. Pwede rin na kung halimbawa nagkukulang siya sa'yo dati ng financial support or pwedeng emotional support, ganyan. Pwedeng pati yun ibibigay niya. Okay? And then, parang napagtanto-tanto niya, nakapag-isip-isip siya dito. And pwedeng nakita niya na kung ano yung mga pagkukulang niya. Kaya, ibibigay niya na finally sa'yo. Okay, and then we have here the High Priestess, the Three of Earth, the Seven of Fire, and then we have here the Eight of Earth. So, three of Earth, Eight of Earth, halos same yung meaning yan, which means na makikipag-ayos nga. Okay, trying to compromise, trying to work hard for the relationship, na talagang pinaninindigan kanya dito, pinaglalaban kanya yung relationship ninyo, ganyan. And again, pwedeng nakapag-isip-isip siya at ito yung tingin niya na mabuti or wise na decision na kailangan niya na gawin. Okay? Pwede rin na ikaw yung makakapag-isip na, sige, makikipagbati ako sa'yo, makikipag-ayos ako sa'yo, tingnan natin kung anong mangyayari, handa akong ipaglaban ka as long as paninindigan mo din ako. Parang ganun. Okay? And then we have here the Five of Earth, the Queen of Earth, and the Eight of Air. Okay. So, base sa mga barahan na to, pwedeng medyo kampante ka in a way. I mean, if before you feel like very lost, very alone, depressed, feeling stuck up sa buhay mo or feeling helpless ka sa tao na to, pwedeng this time mas kampante ka or pwedeng sinasabi mo sa self mo na kung nakayanan ko dati na ang tawag nito, makasurvive sa mga paghihirap na nangyari sa buhay ko, then kaya ko rin na isurvive siguro ito kung halimbawa na hindi ito mag-work out. So, para kang nakikipag-negotiate, parang gano'n, na parang, sige, bibigyan kita ng chance. Total, alam ko naman na sa sarili ko na kaya ko ang kahit anuman na kahihinatnan nitong pakikipag-ayos ko sa'yo. Kaya iwanan mo ko at the end, hindi ako magiging helpless kagaya dati kasi nalagpasan ko yun before at alam ko na malalagpasan ko siyang muli.
Parang ganyan, okay? And then we have here the 9 of fire and the transformation. So, in a way, parang nagkaroon ka ng pagbabago. Parang somehow, kahit na binibigyan mo siya ng chance, meron ka ng wall, meron ka ng some kind of protection for yourself. Hindi ka all out, kumbaga na magpapakabaliw muli sa kanya, hindi ka all out na mai-inlove muli sa kanya. Parang magtitira ka this time for yourself as a way of guarding your emotions or your well-being. Okay? And then we have here the page of page of water. So, pwedeng ang mangyayari is you will both learn how to deal with each other like as if it is your first time getting to know each other. So, yung parang starting all over again kayong dalawa na parang ngayon lang kayo ulit nagkakilala, ngayon nyo lang nadidiscover ang personality ng isa't isa, and it might actually bloom into something stronger or more matured na kind of love, kung saan it is rooted, kumbaga, with friendship and understanding and trust for one another. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Two of Earth, the World card, the Ace of Air, and the Four of Earth. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang magiging busy kayo sa mga susunod na mga araw. Parang naliliwanagan ka na dito sa kung ano yung dapat mo na gawin. Na maybe meron kang mga bagay na kailangan na i-let go. Kung parang nare-realize mo na dati siguro naging masyado kang obsessive, possessive, clingy, or insecure, ganyan. So, parang na-realize mo na kailangan mo na tapusin yun, or kailangan mong to be less sensitive or to be less needy. So, as a way na ma-stop mo yung pagiging obsessive-possessive mo, you will make yourself busy in other aspects of your life. Pwedeng sa trabaho. Okay? Some of you, maaaring lumayo-layo kayo or mag-abroad, magbakasyon, para basta parang nililibang niyo yung self niyo. And yung iba rin sa inyo, parang gusto ninyong makalimot or magsimulang muli sa buhay ninyo, and parang malinaw sa inyong isipan na yun yung kailangan ninyo na gawin. Okay? And then we have here the Hermit. So again, a realization here. And then we have here the Tower. It's like parang kailangan mo ng total renovation. Parang ganyan. Parang meron kang kailangan na gibain, sirain, or pwedeng sira na siya at alam mo na hindi mo na ito kaya pa na i-rebuild. So, you just need to start all over again. Parang ganon. So, parang nagmo-move on ka na dito sa magulo or disastrous na nangyari sa buhay mo, at kasi alam mo na hindi mo na to kaya pa na ayusin muli at kailangan mo nang magsimula. Okay? And with the Five of Water here, pwedeng
oo, nanghihinayang ka, oo, nagsisisi ka sa mga nangyari, but parang alam mo na wala ka nang magagawa kahit na ilang iyak mo pa yan. Okay, ang sira na. Hindi mo na siya kaya pa na ayusin, parang ganon. Okay, and then we have here the messenger of fire, love, and patience. Okay, so base sa mga barahan na ito, meron ditong isang, can be a fire sign, specifically Sagittarius, na parang mag-a-approach sa'yo or magkakagusto sa'yo, and pwedeng this person will be very patient with you to earn your trust and love. Okay, and then we have here the Ten of Fire and the King of Earth. Yun nga lang, parang yung pagdating nitong tao na to sa buhay mo, medyo masyado ka nang busy. Ang dami-dami mo nang pinagkakaabalahan. Parang na-shift mo na talaga totally yung attention mo into other aspects. Kaya parang hindi mo na siya masyadong napapansin. And one of the reasons why is parang ayaw mo na rin makipaglaro pa or makipag-relationship pa sa isang tao na alam mo na hindi ka naman seseryosohin. So you would rather make yourself busy and wait for someone na siseryoso talaga sa iyo at magko-commit. And it can happen. Pwedeng dumating yung tao na yon at the time siguro na you least expect it. Okay? And then we have here Fool. So, basically, ang mangyayari sa mga susunod na mga araw is ayaw mo muna ng stress. Ayaw mo muna ng mainiisip ka. You want to be busy. You want to free yourself from all worries and problems. Na ayaw mo na munang magbigay ng pake or ayaw mo na muna ng love life. Parang ganyan. Okay, but time will come na tipong hindi mo siguro ina-expect na magkakaroon ka ng new beginning. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? So we have here the King of Earth, the Nine of Air, the Eight of Earth, and the Fool. Okay. So base sa mga barahan na to, merong isang tao dito na parang iniisip ka. Gumugulo ka sa isipan nitong tao na ito. Especially if your person is Taurus. Okay? Na parang iniisip niya kung makikipag-ayos pa siya sa'yo or kung pababayaan ka na lang niya at wag ka na lang pakialaman pa. Kasi pwedeng nakikita niya rin ngayon na okay ka. Na pwedeng ang impression niya is you don't really care about him or her anymore. Okay? So, medyo palaisipan yun sa kanya. Nag-overthink siya dito kung makikipag-ayos siya or hindi na lang. And then we have here the Seven of Earth. Pero hindi niya alam, pwedeng inaantay mo itong tao na ito. Pwedeng punong-puno ka pa rin ng passion for this person and you really want to have a reconciliation with this person. At hanggang ngayon, nagpapaka-single ka para sa kanya. Okay? So, siya nag-iisip, ikaw nag-aantay. So, nagpapakiramdaman kayong dalawa. And then we have here the Eight of Fire, the Six of Fire, and the Ace of Earth. Pero,
isa sa inyo hindi makakatiis. Merong mag-reach out. Lalong-lalo na kung fire sign nga yung person. Bali, may earth sign dito and may fire sign. Yun yung malakas yung energy. Okay? So, pwedeng magkaroon kayo ng communication nitong tao na to. And then, eventually, you will find yourself talking with each other more and more. Parang, ang dami niyang time for you. Talagang binibigyan ka niya ng so much attention. Okay? And syempre, kilig-kilig ka naman. And pwede na maging kayo. Okay? Magkakaroon kayo ng committed relationship. And then we have here the Empress and the King of Water. So, ibig sabihin, mai-in love kayo sa isa't isa. And you will feel very much secured, loved, and cared for by this person. And then we have here the Page of Earth. So, papangakuan ka nitong tao na ito, ng kung ano-ano. And mukha naman siyang trustworthy. Mukha naman siyang reliable. Mukhang seryoso naman siya. Pero, right now, I think it is very premature to really think about the outcome of this situation. Pero, kumbaga, napaka-promising nitong connection na ito. Okay? But, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.